Chismis daw noon na maaring galing pa nga kay Antonio Luna ang pinambili ng mga kuwangko sa Hacienda Luisita. Pero dahil mahigit 50 taon na ang nakalipas nang mabili ito noong 1958 at lalong walang matibay na ebidensya, tila lalong mahirap itong paniwalaan. Taong 1957, inilakad ni Jose Cuangco, tatay ni Piping at Cory Cuangco, ang pagbili sa buong Hacienda Luisita mula sa Kastilang Pamilang Lopez. Lumapit si Cuangco sa gobyernong magsaysay para umutang. Inaprobahan ng GSIS ang 5.9 million pesos na loan kapalit ng kondisyon na ipamamahagi ito sa mga magsasakang tenants sa makatarungang halaga matapos ang 10 taon. Pero noong 1958, pinaamyendahan ni Jose Cuangco ang kontrata na ibebenta lamang ito sa mga tenant. Yun ay kung meron man. Ang resolusyong ito rin ang gagamiting panabla para hindi maipamahagi ang mga lupa sa hasyenda. Naghain ng kasong pamahalang Marcos laban sa mga Cuangco dahil sa hindi pagsunod sa napag-usapan. Pero nabaliwala ito dahil harassment daw ito mula sa rehimeng Marcos. Sa kampanya noon ni Cory, isa sa mga pangunahin niyang plataforma ay ang reforma sa lupa. Pero sa pag-usad ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa Kongreso, nautakan di umano ng mga Cuangco na ipatupad ang Stock Distribution Option o SDO para gawin stockholders ang mga magsasaka. Medyo mahaba-haba ang kwento pa itong Hacienda Luisita. Maganda siguro kung gawa na lang isang buong episode to na hiwalay, no? Pero eto pa rin ang tanong. Paano nga kaya kung mapatunayan na ang perang nagpalago sa yaman ng mga Cuangco ay ang perang iniwan ni Antonio Luna kay Isidra Cuangco? Meron bang mababago? Kung may katotohanan man, ibig sabihin ang pera sana ng unang republika ang naging basihan ng yaman ng pamilya Cuangco. Pero kung, at yan ay isang malaking kung, mapapatunayan man. I'm not so sure anong habol natin na gano'n. Unang-una, napakatagal na, tapos talagang walang written, walang paper trail. Pero I think yung mas concern natin, yung mas contemporary, yung present. No? Kasi halimbawa, ito officially, merong mga decisions yung ating mga korte. At ngayon, kahit pinanigan na ng korte ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita, hindi pa rin matapos-tapos na maipamigay ang mga lupa. Well, yung final ruling dito actually in favor sa mga tenants diyan, no. Bagamat ang diyan kasi, siyempre dahil ang presidente ngayon bahagi ng pamilya na may-ari ng hacienda. Parang hindi pa rin ini-implement eh. Yun ang problema sa ating judicial system. Tuloy, para kay Henares, mabuti pang idaan na lang kahit pabiro ang kwentong ito. Naalala niya sa isang birthday party raw sa bahay ni Joker Arroyo. Biniro niya si dating presidenteng Cory. And I said, and I told her about that. I said, you know, you Cuangcos, I figure out they're worth about 200 billion pesos. I think you should give it back. Bakit nga ba parang pahirapan makahanap ng mga dokumento? Nagkataon lang kaya o sinasadyang malinis at walang bakas sa mga dokumentong magpapatunay ng relasyon nila Isidra at Antonio Luna at walang pruweba ng mga iniwang yaman kay Isidra. Pero isang eksenang ito ang gumimbal sa Metro Manila noon. Nobyembre 9 taong 1993, napabalita ang pagkakahuli sa isang researcher ni Tingting Cuangco, asawa ni Piping na kapatid ni Cory, na nagbebenta ng dokumento sa isang antique shop sa Ermita. Dokumentong ninakaw sa pambansang aklatan. Ang suspect na si Rolando Bayhon, pinaghihinalaan na maaring nakuha niya ang di umani dokumento ukol sa pag-iibigan ni Luna at Isidra. Pero ayon sa librong Tide of Time ni Maris Reyes McMurray na apo ni Jose Cuangco Sr., pawang chismis lang daw ang kwento ng pag-iibigan nila Isidra at Antonio Luna dahil nung pinaslang si Luna, nakuha raw sa kanya ang isang love letter na para raw dapat sa isang Conchita Castillo na taga Batangas. Wala raw talagang matibay na ebidensyang may koneksyon si Antonio at si Isidra. Hanggat walang ebidensya, ang kwento nila Isidra at Luna ay mananatiling isang mito. Hindi ko ginusto to, komandante. Pero isang hanep na makulay talagang kwentong magpapasa-pasa sa mga susunod pang henerasyon, sigurado yan. Binibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Of course, unless somebody in the future, di natin alam, baka may maanong isang love letter ni Antonio Luna sa kanya.
pinapaubaya ito, di ba? Itago mo itong, di ba? Hindi natin alam kasi ganun ang history. Minsan, basta pag na-prove na authentic yung dokumentong yon, yun ang mag-aano na talaga, magko-confirm dun sa matagal ng haka-haka. I don't think that the government can run after them because of the lack of pertaining documents. Hanggat hindi nahanap ang pruweba ng love story ni Antonio at Isidra, malabo rin mahanap ang ebidensyang magpapatunay na sa kanilang pag-iibigan ay minsan ding ipinagkatiwala ni Luna ang pera ng Republika sa kanyang iniirog. Ano yung kasabihan ng isang Pranses na manunulat? Behind every great wealth is a great crime. Mga kapatid, meron nga bang moral na pananagutan ang pamilya Cuangco kung mapatunayan na ang perang ginamit para palawakin ang kanilang yaman ay pera ng unang republika? Wala namang prueba, wala namang ebidensya. Kung yung sa mga Marcos nga tunay-tunay na dokumento, hirap pa tayong mag-usig. Eto pa kaya, mga kapatid, mukhang chismis noon, siguradong chismis pa rin ngayon. Pero hindi may tatanggi, napakalupit na kwento nito. Pero mga kapatid, ako po si Dory de Vera, nagpapaalala kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay ang kasaysayan. Ba't ngayon lang yan? Kaya kausapin ko nga ito, sumusobra na ito Liyo-liyo ko yun. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.